warahmatullahi wabarakatuh. Anak ko pala ay si Jackie or di kaya Zaki Manalinding, tubong Davao Occidental. Tribo ko ay halo-halo. Ay kunting Maranao, kunting Tausog, kunting Maguindanao. Basta may kunting Nitibo, halo-halo talaga. Bago pa lang ako dito sa Qatar. Bago pa lang ng 20 years. Bago pa lang. Bago pa lang. So, pangarap sa buhay ay maging Anong trabaho? Nagtatrabaho sa Ministry of Awqaf sa masjid, sa mosque bilang muadzin. So ibig sabihin siya, ano kayo, hafil? Alhamdulillah, hafil. Allahu Akbar. Muadzin, pero kadalasan nagiging imam. Pangarap sa buhay, Sheikh? Yes. Siguro yumaman. Akbar. Bakit ganun siya? Kung hindi man yumaman, magkaroon ng sapat na financial. Kahit makauwi tayo sa atin ay yung hindi tayo, kung gusto man natin na may palaganap yung Islam o may gusto tayong ipatayo, ay hindi na tayo hihingi pa sa iba. Kung hindi, sariling bulsa na yung magagamit natin. Al-yadul ulya khairun min yadil sufla. Yung taas na kamay ay mas mainam o mas mabuti kaysa yung kamay na nasa baba. So yun lang, pangarap ganun, karoon ng sapat na financial, mabuhay na Muslim, mamatay na Muslim. At saka yung siguro isa rin sa mga pangarap natin ay yung pamilya talaga natin, na kahit yung mga anak natin, yun talaga ang, lalo na tayo na may mga anak, gusto talaga natin sa kanila na maging successful sa buhay. Ako ang pangarap ko naman, kahit hindi sila makapagtapos o sa pag-aaral nila, ang gusto ko lang sa mga anak ko ay maging mabuting Muslim, mamuhay na Muslim. So yun lang, hindi na akong pahaba. Jazakumullah khairan. Huwag mo lang pahabain ngayon. Pangalan ko po ay si Percival. Pinangalan sa akin ng tatay ko. Percival. Ngayon po, pinangalan ako ng mga kapatid natin mga Muslim na Muhammad Jamal. Taga Bilibid, taga Muntinlupa po. Mga batang bikers. Mga batang bikers kami. Sa loob ng Muntinlupa? Sa labas? Sa labas ng kulungan, pero sa compound. Pero madalas kami sa kulungan. Nagpapakulong para magturo doon minsan. At saka kapag napipilayan, nagpapahilot. Minsan naman kapag namamalengke, doon na rin sa loob. Kasi yung tatay, taga doon, empleyado ng gubat. Ngayon, kuya ko naman ngayon. Sa madaling salita, taga Bilibid kami lumaki. Pero ang magulang ko po ay taga Northern Samar, mga waray, mga magulang namin. Hindi nakakapagsalita ng waray pero nakakaintindi kasi yung magulang ko nagsalita sa loob ng bahay, puro waray. Mga taga Northern Samar po kami, yun. At ngayon nasa Qatar po, marami pong trabaho pero yung sahod, ayun. Maraming trabaho. Maraming trabaho. At alhamdulillah, meron po tayong permit magpaliwalag ng Islam sa Qatar. Alhamdulillah. Tasreh. Galing sa Awqaf. After ng 7 years, meron po tayong permit. Alhamdulillah. Sa buong Qatar, magparating ng turo ng Islam. Alhamdulillah. At ngayon po mga kapatid, ang nais ko pong mangyari sa buhay ay mapagsilbihan ang Islam na humihiling na maisabuhay kung ano ang pamamaraan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at mapagsilbihan ang mga kapatid nating mga Muslim, at maparating po ang turo ng Islam sa ating mga kababayan at sa ating mga kasama sa buhay. Ito po yung gusto ko pong mangyari sa buhay. At sa pamamagitan po ng tayo magkakapatid, bawat isa ay may salamin, nagtutulungan sa bawat isa. Mahal ko po kayong lahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lakad po siya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ako po si Goldamer. Unit ang pangalan ko. Sa
Pilipinas, bihira lang. Doon sa amin, sa amin. Ang nagbigay sa akin ng pangalan ay si Mas Kamlun. Alam niyo si Mas Kamlun? Yung before si Marcos, maraming nangyari sa kanya. May mga anak siya, naging Marcos, kinuha ng gobyerno. So ang nagbigay sa akin ng pangalan, Buldamir. Yung mga Arabo, nung nag-aaral kami sa Syria, hindi tinatawag ang pangalan ko. Dahil Amir ang tawag nila sa akin. Kasi alam nila kung saan galing. Kasi sa panahon na yun ang Prime Minister. Hindi na natin panggilan kung saan. Babae pala. Yung Buldamir. Yung Gamaya. Pero ang tawag sa akin, Dams, tubong kausok. So lumaki sa ulo. Tapos nag-aaral sa Zamboanga. Pero ang magulang ko, ang tatay ko ay Malaysian. So, Grabe ha. pero ang origin nila sa ano din? Galing sa Mindanao. Nung nag-aaral ako sa Zamboanga, bihira lang makapunta sa sulong. Noon ako nagpunta sa Malaysia. Pero hindi ako yung mga kapatid ko doon, yung mga pero hindi ako nangarap na maging citizen. Isa na doon ay gusto ko sa atin sa Pilipinas kasi nakikita ko ay kailangan tayo sa dawa doon sa lugar natin. Karamihan ng mga relatives ko doon sila. Pagkatapos nag-aaral sa Zamboanga, sabi ko sa sarili ko, hindi ko natapusin, pero may mga guro sabi sa akin, sabi mo tapusin mo muna bago ka mag-aaral kasi gusto ko na mag-aaral ng Islam. Pagkatapos ko nag-graduate, sabi ng mga relatives ko, bakit hindi ka pa mag-apply tapos ka nag-aaral, bakit? Sabi ko kung maghanap ako ng trabaho muna, hindi ako makapag-aaral sa Islam, ang maitutulong ko sa inyo ay kung paano makamundong bagay. Pero kung sabi ko gusto ko maibigay sa inyo yung Islam kasi hindi yun pang hanggang sa kabilang buhay. So alhamdulillah, pagkatapos nag-aaral sa Zamboanga, nag-aaral sa Syria, ang hangarin natin ay sa da'wa ila Allah hanggang mamatay tayo sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala, yung kung saan ang kaya natin. Siyempre hindi natin kaya natin kung ano man, pero kung ano ang kaya natin gawin sa Allah subhanahu wa ta'ala, dito tayo sa Qatar ay pansamantala lang tayo dito, pero uuwi din tayo sa atin. So kailangan natin ay ang hangarin ko ay full time sa da'wah. Sila Sheikh Mix, tagal na kilala sila sa na buhay kami sa MSD, Muslim Students Association. So alhamdulillah, maraming nakuha namin na parang training ground. Meron kasama ko nag-aral galing sa mga Sulu, sa Basilan. Hindi sila nakadaan sa pag-aaral sa city, sa mga group ng mga Muslims. Pagkatapos kung tingnan natin, parang wala silang kahit nakatapos na sa ibang bansa, wala silang yung sa buhay, wala silang parang guide, wala silang parang wala experience. hindi walang Goal. walang goal, anong gagawin, wala lang, kasama lang sa mga yung iba naging politician, yung iba wala naman problema ganun, pero parang walang direction. Pero yung nabuhay sa Muslim Student Association, nandito na si Sheikh Mix. So ginagawa din namin na minsan tinatawag mag-usra, yung matulog sa isang lugar. So doon ma-feel natin ang kapatiran, ang tunay na pagkapatid sa Islam. So inshallah subhanahu wa ta'ala, doon lang ang hangarin natin ay hanggang mamatay tayo sa da'wah ng Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Okay na, next. Huwag na kayo makinig sa akin. Dali lang ha, sandali lang. Huwag na siya ka na. Tama na. Okay na yan. Puno na yung memory mo. Halap. Kung may DJI ka na, mabrok, mashallah. Nasaan yung ano nito? Upan lang yun siguro para Cameraman na. documentation. Camera, tinuruan mo kasi mag-camera. Yun yung Mashallah, tutawar ha. tinuruan niya. Mahal to ah. 1,200 to. Yeah, Tama bro. So, mga brothers, sa mga hindi nakakilala sa akin, ako pala si Ibrahim Fuad Khalaf. Actually, dumating ako lang dito kasi kasabay ko lang din si Sheikh Zaki 2004, pero 17 years na ako dito total sa Qatar. In between, nag 3 years ako sa Libya. So 17 years dito sa Qatar, tapos 13 years na dito sa Ministry of Awqaf. Katrabaho ko si na Ustad Al-Misri sa sa Alakatul Amma ng Fanar bin Zaid. Rakas bin Zaid. Trabaho ko doon, videographer tsaka cameraman. Yun lang. Bismillah. Ano kaya sa Pilipinas? Gusto mo sa buhay ko? Ano ko pala, taga Bicol pala ako, lumaki sa Bicol. Pero pinanganak ako sa Kuwait. Ang father ko Palestinian. So, born Muslim pero actually para din akong balik Islam kasi naging Baptist ako, tapos naging Communist. Tapos nung pag-graduate kong college, nagkaroon ng Islamic awakening. So by the guidance of Allah, so Allah guide me back to Islam, alhamdulillah. So nung communist tayo, nandun pa rin yung paniniwala natin sa nag-iisang Diyos. So hindi lang tayo talaga natin napapractice yung Islam. So yun, marami tayong hangarin sa buhay, pero practically sa ngayon gusto kong i-continue yung pagtulong lang sa mga Islamic activities behind the scenes, sa media, sa multimedia. So yun ang ko, ever since yun talaga yung ginagawa ko dito tsaka sa Pilipinas. So tsaka ngayong may anak na ako, parang minsan nagbabago yung mga hangarin natin para sa pamilya. So hangarin ko na inshallah na mapalaki siya na bilang Muslim, maging magandang example na Muslim, asan min na mas inshallah maging religious siya, maging Islamic scholar tulad ni na Sheikh Rakib at mga Sheikh natin, mga ulama natin, mashallah. So maraming hangarin, pero so far sa ngayon practical ang nahangarin ko is continue ko lang yung pag-support sa Islamic activities, daw activities, lalo na dito sa community natin sa Qatar, sa through multimedia skills. So yun lang, Allah mabarik lakum. Nga po pala si Jandi, Muhammad Jandi. Pwede niyo akong tawagin Jandi na lang. Tausog po, taga Zamboanga. Trabaho ko po is tagaluto, tagalaba, taga-saing, taga-walis ng bahay. Yun po trabaho ko ngayon. So, adhikain. Ang gusto ko lang naman po is gabayan ako at ang aking mga pamilya sa tamang landas. Yun lang po. Assalamualaikum. Stay focus lang tayo ha. Assalamualaikum. Ako po si Jamil. Galing po pinanganak po sa Mindanao, sa Lanao del Norte. Doon po nag-childhood, then lumipat po sa Maynila nung nag-teenager na po. Tapos ayun, tribe. Ako po ay born Muslim, Maranao po. Alhamdulillah. Trabaho ko dito po ay sa school, sa IT po sa school. Pangarap mo sa buhay? Inshallah po, ang pangarap ko po ay sa akin po, ang ko talaga ay dahil may pamilyado na po ako, yung para na lang po sa family ko na maibigay ko lahat ng pangangailangan nila, at the same time nakapag-serve sa Allah na gagawa namin yung Islamic na pangkaugalian po, na
kung saan hindi ko masyadong na-enjoy nung ako yung maliit pa. Ang pangarap ko po sa aking pamilya ay maranasan nila yung Islamic talaga po na pamumuhay. At maibigay ko yung mga pangailangan nila. Ang trabaho nun? Hindi ko alam. Sige, para ka lang, Vic. Sa Caloocan.